Magandang buhay ka, Master. Salamat sa patuloy na pagsusubaybay ng ating kabanata. Ang iyong pag-subscribe sa ating channel ay magiging kaaya-aya. Kabanata 2681. Nagalit siya sa kinalabasan. Nangako si Natalie na lilikha ng bago at mas magandang kinabukasan para sa tribo ng Raksesa. Sa makatuwid, siya ay nagalit at nasaktan na naghimagsik si Jack laban sa kanya. Ang lahat na nanonood ng labanan sa bulwagan ay humawak ng hininga. Napabuntong hininga sila at nagyelo sa lugar dahil sa pagkabigla. Sinaktan ba ni Jack ang Queen? Magaan ang loob nila na hindi sila humakbang upang tulungan ang Reyna. Kung hindi man, nahaharap sana sila sa isang mas masahol na kapalaran kaysa sa kamatayan. Walang nagpunta upang tulungan si Natalie, at sa katunayan, naisip nila kung paano. Masiyahan si Jack. Si Jack ang magiging bagong hari ng Raksesa pagkatapos niyang sakupin si Natalie. Ngumiti ng mahina si Jack at tumingin kay Natalie. Natalie, nakita mo ba ito? Nawalan ka ng suporta ng mga tao. Walang tutulong sa iyo. Tingnan mo ito sa iyong sariling mga mata. Panipi. Kinagat ni Natalie ang labi at hindi nag-reply. Ang kanyang mga kamay na tulad ng jade ay kumapit sa kanyang mahabang talam. Siya ay isang matigas na babae at mas gugustuhin niyang mamatay kaysa sumuko. Hindi siya magsusumit sa isang mapanirang tao tulad ni Jack. Matigas ang ulo niya. Nawala ang pasensya ni Jack nang makita ang determinadong mukha ni Natalie. Kinawian niya ang kanyang kamay, isasenyas na sana ang kanyang mga kasabwat na ipagpatuloy ang pagbaril. Whoosh! Bigla, isang kaaya-aya na figure ang lumipad palabas ng hall at lumapag sa harap ni Natalie. Si Clarice yun. Sumimangot si Jack. Kasabay nito, sumigaw sina Woody at Feud ng malakas sa hindi makapaniwala. Ate, anong ginagawa mo? Panipi. Wala sa iyong negosyo ito. Lumayo ka rito. Hindi tumabi si Clarice. Ang kanyang magandang mukha ay grim-aced sa takot habang siya ay tumingin sa Jack at ang mga kasabwat nito. Ninong, kuya, pangalawang kapatid, baliw. Ba kayo? Si Natalie ang ating Reyna. Sinusubukan mo ba siyang patayin? Mabait si Clarice at hindi makatiis na makita si Natalie sa isang miserable na estado, kaya't nagpasya siyang ihinto ito. Palaging iginagalang niya si Jack, ngunit pagkatapos ng nangyari, hindi na siya sigurado. Nakakakilabot ang mukha ni Jack. Ipinagtanggol niya ang kanyang sarili sa isang galit na tono. Clarice, hindi kami baliw. Para sa hinaharap ng tribo ng Raksesa, hindi natin hahayaang manatili ang babaeng ito bilang aming queen. Umiling si Clarice. Sa palagay ko ang queen ay hindi mali, hindi ba't mabuti para sa atin na mamuhay ng payapa kasama ang The Nine Continents. Bakit magsimula ng gyera? Si Woody ay nag-alala at sumigaw, "Little sister, huwag makagambala sa ganitong uri ng pangunahing kaganapan, makinig lamang sa Godfather." Tumanggaw si Feud bilang pagsang-ayon. Oo, bata ka pa at hindi mo talaga maintindihan. Ginawa namin ito hindi lamang para sa tribo ng Raksesa kundi pati na rin para sa hinaharap. Labis na nasasabik ang dalawang kapatid nang sabihin nila iyon. Kung si Jack ang Raksesa King, matatanggal ang katayuan ng dalawang Diyos. Inaasam nila ang isang maunlad at mayamang kinabukasan. Sa makatuwid, nababalisa sila ng tutol ang kanilang nakababatang kapatid na babae sa kanilang plano. Patuloy na umiling si Clarice, mukhang determinado. Nababaliw na kayong lahat. Naantig si Natalie na pinanindigan siya ni Clarice. Clarice, hindi mo sila mapipigilan. Umatras ka. Huwag kang mag-alala, Queen. Protektahan kita. Mahinang sabi ni Clarice, hindi matatag ang kanyang determinasyon. Si Jack ay naging naiinip habang sinulyapan si Clarice, napangisi. Napakahusay. Hindi ko inaasahan na ikaw ay magiging labis na walang pasasalamatan pagkatapos kong labis na pagsisikap sa iyo sa lahat ng mga taon. Pumunta at ibaba ang pareho sa kanila. Inisyo ni Jack ang utos at isang dosenang mga numero ang nag-ipon ng kanilang panloob na enerhiya habang sisingilan sila patungo kay Clarice.
Hindi sumama ang tingin ng magkapatid na Zane sa bawat isa. Kinuha nila ang utos na umatake gayunpaman at sundin malapit sa likod ng pangkat ng mga umaatake. Napagpasyahan nila na ang kanilang nakababatang kapatid na babae ay wala sa tamang pag-iisip. Mapapasukol nila ang kanilang nakababatang kapatid na babae at makikiusap din. Para sa kanilang ninong. Kabanata 2682. Gayunpaman, nakalimutan ng mga kapatid na natanggap lamang ni Clarice ang kanyang mana mula sa kanilang ninuno, Quaffo, at hindi na siya ang mahinang maliit na batang babae na dating siya. Hindi nagpapanik si Clarice kahit na kailangan niyang harapin ang napakaraming kalaban. Bahagyang naghiwalay ang kanyang mapulang labi at malamig niyang sinabi ang apat na salita. Sinunod ng espada ang araw. Pagkatapos, inilabas niya ang kanyang mahabang espada at isinubo ito ng mahina. Buzz! Ang isang malakas na puwersa ay nagbaluktot ng hangin sa paligid ng hall. Pagkatapos, isang nakasisilaw na anino ng tibak ang sumabog mula sa mahabang salita na nasa kamay ni Clarice at tinangay papunta sa mga kumakalaban na kalaban. Ouch! Arg! Sa isang iglap lang ng mata, lahat ng dumabog patungo kay Clarice ay binalot ng anino ng espada. Nagpakawala sila ng kirot ng sakit nang putulin sila ng anino ng espada at tumulo ang dugo mula sa kanilang mga sugat. Ginamit ni Clarice ang discarding Quaffo na tinatawag na Sword Pursued the Sun. Gayunpaman, siya ay mabait at maawain sa kanyang mga kalaban na mga tao rin mula sa tribo ng Raksesa. Kung hindi man, sila ay namatay sa ilalim ng pag-atake ng espada. His. Napanganga ang mga nanonood sa nakita ng malakas na welga ni Clarice. Siya ba, ang parehong Clarice na alam natin? Siya ay naging napakalakas sa loob lamang ng ilang araw. Dahil ba sa pamamaraang ninuno na minana niya sa Quaffo? Kudlit. Nakahinga ng maluwag si Natalie at tumingin ng masigla kay Clarice. Tulad ng inaasahan mula kay Clarice, siya ay naging napakalakas matapos ang pagmamana ng discarding ninuno mula kay Quaffo. Napakaswerte ni Natalie na si Clarice ang nagmamana ng discarding ninuno. Hindi tulad ng dalawang magkapatid na Zane, mabait ang loob ni Clarice at alam niya ang tama at mali. Si Natalie ay walang pagkakataon na mabuhay kung ang dalawang kapatid na Zane ay minana ang pamamaraan. Galit na nakatitig si Jack kay Clarice. Ganoon kay takot ang discarding ninuno. Madugong batang babae, bakit niya tinulungan si Natalie sa kanyang lakas? Gaano kahusay kung siya ay nasa tabi ko? Naisip ni Jack. Pagkatapos, tumingin siya kay Clarice, sinusubukang gumanap ng psikolohikal na trick sa kanya. Clarice, huwag kang tanga. Si Natalie ay hindi akma na maging ating queen. Ano? Ang mababago mo kung ikaw lang ang tumutulong sa kanya. Bakit hindi mo ako tulungan na sakupin si Natalie at tatawagan kita bilang Raksesa? Ikaw ay higit na kwalipikadong maging reyna kaysa sa kanya dahil mayroon kang pamamaraan ng ninuno. Napatingin si Jack kay Clarice, ngunit hindi mahirap makita ang nagbabantang glow mula sa kanyang mga mata. Hindi niya kailanman siya papayagang maging queen. Sinusubukan lamang niya na kunin siya sa kanyang tabi. Maging ang queen. Natigilan si Clarice nang marinig ang kanyang panukala. Akmang sasabihin niya kay Jack na hindi niya naisip ang tungkol sa pagiging isang queen, ni hindi siya kwalipikadong maging isa. Ang nais lang niya ay pakawalan ni Jack si Natalie at magsisi. Gayunpaman, bago pa masabi ni Clarice ang anumang bagay, ginambala siya ni Natalie. Clarice, huwag kang maniwala. Kusa niyang pinilit akong ibigay ang aking trono upang siya ang maging Raksesa King. Bakit kanya papayag na maging queen? Ngini siya ni Natalie. Ipinaalala ni Natalie kay Clarice ang totoong mga kulay ni Jack. Si Jack ay naghahangad ng kapangyarihan sa buong buhay niya, kaya bakit niya siya gagawin na queen? Napaisip si Clarice sa sarili. Pagkatapos, tumingin siya kay Jack at sinabi, Ninong, huwag kang magsinungaling sa akin. Nakagawa ka ng mga kakilakilabot na pagkakamali at gumawa ng pagtataksil. Dapat kang lumuhad sa harap ng queen at humingi ng awa. Marahil,
Pagkatapos ay maaaring magkaroon ka ng pagkakataong maging pinatawad. Balisa at galit si Woody. Little sister, hindi mo kami tinutulungan, ngunit sinasaktan kami. Ang mga bagay ay naging pangit sa pagitan ng kanilang ninong at Natalie, walang pagkakataon para sa pagtubos. Walang muwang si Clarice na isipin na maaari silang mapatawad. Ayokong sayangin ni Jack ang oras sa pag-uusap ng kalokohan habang nakatingin siya kay Clarice na may galit na ngiti. Oh, ikaw duguan na babae. Sa palagay mo talaga ay mapapanatili mong ligtas si Natalie ng mag-isa. Nararamdaman ang nakamamatay na titig ni Jack, kinagat ni Clarice ang labi at hindi tumugon. Si Jack ay nanunuya at nagpatuloy, alam ko ang pamamaraan ng ninuno na iyong minana ay napakalakas, ngunit nakuha mo lang ito sa isang araw at hindi ito ganap na isinama sa iyong katawan. Magdurusa ka ng isang kaayla hilakbot na backlash kung pilit mong ipinaglalaban ang pamamaraan. Kabanata 2683. Binigyan kita ng pagkakataon, ngunit kung ayaw mong kunin ito, huwag mo akong sisihin. Buzz. Isang malakas na aura ang sumabog mula sa katawan ni Jack. Pagkatapos, lumipad ang kanyang figure sa bilis ng kidlat at dumiretso kay Clarice. Matibay ang paniniwala ni Jack na natanggap lamang ni Clarice ang mana ng mga ninuno at ang makapangyarihang pamamaraan ay hindi pa ganap na naisasama sa kanyang katawan. Naisip niya ang tungkol sa paggamit ng lahat ng kanyang lakas upang madaig siya. Pagkatapos ng lahat, marami siyang karanasan sa pakikipaglaban sa mga kaaway at siya ang kanyang ninong. Ang kanyang mga kakayahan ay walang makakalaban ni Clarice. Pumunta sa impyerno. Napasigaw si Jack habang lumilipad siya at itinulak ang kanyang longsword kay Clarice. Ang longsword ay kumilos ng napakabilis na ang hangin ay napunit sa nakakatakot na aura saan man dumaan ang tibak. Tama si Natalie na itinago ni Jack ang kanyang totoong potensyal sa huling 3 taon. Ganap niyang ipinakita ang kanyang mga kasanayan at diskarte upang matiyak na ang kanyang misyon na patalsikan si Natalie ay isang tagumpay. Naisip ni Jack na papatayin niya muna si Clarice upang sakupin ang kanyang mana, at pagkatapos ay makitungo siya kay Natalie. Marami sa mga kasabwat ni Jack ay hindi mailalarawan na nasa sabik na makita ang pagsabog ng lakas ni Jack. Ang dalawang magkapatid na Zane naman ay sabik na makita ang kanilang kapatid na nasa matinding panganib. Ninong, patawarin mo sana ang aking maliit na kapatid na babae. Ninong, maging maawin ka sa aking maliit na kapatid na babae, pagsusumamo ng mga kapatid habang sumugod sila upang pigilan si Jack. Ang iba ay napagod na lamang ang kanilang panloob na lakas, nangangahulugang wala silang pagkakataon na labanan ang pag-aresto. Isang mahabang buntong hininga ang binitiwan ni Jack habang mukhang hindi nais sumumait. Tumingin siya kay Natalie at sumigaw, "Maswerte ka ngayon, ngunit hindi ko ito Pinagsisisihan ko lang na kami, ang tribo ng Raksesa, na nasa paligid na libu-libong taon, nasira sa iyong mga kamay. Iyon ay so sad." Panipi. Pagkatapos, lumingon si Jack kay Clarice. "Mula ngayon, hindi na tayo magkakaugnay. Huwag na akong tawaging ninong ulit." Si Jack ay nabigo at nagalit. Halos magtagumpay siyang ibagsak si Natalie at gawing bagong hari. Ngunit sinira ni Clarice ang kanyang plano nang hindi inaasahan. Wala nang magawa si Clarice na tumingin kay Jack, na malinaw na kinamuhian siya. Kinagat niya ang labi, hindi alam kung paano tumugon. "How dare you?" Lumakad ang isang mandirigma. Ang tatlong magkakapatid ay umaasa sa bawat isa mula pa noong bata pa sila at napakalapit sa isa't isa. Ang huling bagay na nais ng mga kapatid na makita ay pinatay ni Jack ang kanilang minamahal na maliit na kapatid na babae. Gayunpaman, napakabilis ni Jack at ang mga kapatid ay hindi lumitaw sa oras upang pigilan siya. Sa isang iglap lang, mabangis na nag-away sina Jack at Clarice. Ang dalawang magkakapatid ay nag-aalala na may sakit. Tulad ng ibang tao sa paligid, naniniwala silang natalo si Clarice. Samantala, nakatayo roon si Natalie, mukhang solemn na habang itinatago ang kanyang haze kay Clarice. Nag-aalala din siya tungkol kay Clarice.
Tama si Jack. Bagaman minana ni Clarice ang diskarteng ninuno, isang araw ay masyadong maikli para sa diskarteng may sama sa buong katawan niya. Paano siya makikipag-away laban kay Jack kung sakali? Si Jack ay palihim. Hindi lamang niya itinago ang kanyang lakas, ngunit siya ay tuso din. Paano siya matatalo ng inosenteng si Clarice? Buzz. Humirit si Clarice at ang kanyang malajade na mga kamay ay kumapit sa kanyang longsword, na nagpapadala ng isa pang anino ng espada sa Jack. Ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa sa loob ng daang milya ay tila natipon ng kanyang espada. Ang mundo ay napailing at ang panahon ay nagbago ng malaki. Klang. Ang anino ng espada ang sumabog sa mahabang salita ni Jack at agad na kumalat ang isang alon ng malupit na aura sa mga sulok ng Queen's Hall. Napaatras si Jack paatras, dumura ng isang labi ng dugo habang namumula ang mukha. Ang pakiramdam ng kanyang dibdib ay napapuno ng bawiin ang kanyang paa at tinitigan si Clarice. Napatulala siya. Paano ito posible? Natanggap lamang niya ang mana ng mga ninuno at imposible para sa ito na mabilis na may sama sa kanyang katawan. Natulala din ang lahat sa paligid, lalo na si Woody, Feud, at mga kasabwat ni Jack. Pakiramdam nila mahina ang kanilang tuhod at halos hindi nila masuportahan ang kanilang mga katawan. Natalo si Jack at muling na-control ni Natalie ang sitwasyon. Natatakot sila na wala sa kanila ang makaligtas sa kanilang ginawa. Natahimik ang buong Queen's Hall. Maraming mga mandirigma ng Rakshasa ang sumugod sa bulwagan matapos silang ma-alerto tungkol sa kung ano ang nangyayari sa bulwagan. Natigilan sila nang makita ang eksena. Kabanata 2684. Nakita ng mga mandirigma ang masigla at maligaya na piging na naging gulo. Ang Queen Natalie was pale at mahina, si Jack ay malubhang nasugatan. Si Natalie ang unang nag-react habang huminga siya ng malalim, tumingin sa paligid at malamig na sinabi, si Jack ay nagkasala ng gumawa ng pagtataksil. Inatake pa niya ako. Ibaba mo silang lahat. Si Natalie ay mukhang hindi tumatakbo habang binibigay ang utos. Halos 100 mandirigma ang sumulong at mabilis na tinali sina Jack, Woody at ang iba pa. Ang mga mandirigma ay mga personal na bantay ni Natalie at responsable para sa kaligtasan ng Queen. Ang bawat isa sa kanila ay napakalakas, samantalang si Jack at ang iba pa ay naubos lamang ang kanilang panloob na lakas, nangangahulugang wala silang pagkakataon na labanan ang pag-aresto. Isang mahabang buntong hininga ang binitiwan ni Jack habang mukhang hindi nais sumumait. Tumingin siya kay Natalie at sumigaw, "Maswerte ka ngayon, ngunit hindi ko ito pinagsisisihan. Pinagsisisihan ko lang na kami, ang tribo ng Rakshasa, na nasa paligid na libu-libong taon, nasira sa iyong mga kamay. Iyon ay so sad." Panipi. Pagkatapos, lumingon si Jack kay Clarice. "Mula ngayon, hindi na tayo magkakaugnay. Huwag na akong tawaging ninong ulit." Si Jack ay nabigo at nagalit. Halos magtagumpay siyang ibagsak si Natalie at gawing bagong hari, ngunit sinira ni Clarice ang kanyang plano ng hindi inaasahan. Wala nang magawa si Clarice na tumingin kay Jack, na malinaw na kinamuhian siya. Kinagat niya ang labi, hindi alam kung paano tumugon. "How dare you?" Isang mandirigma ang lumakad at kumalabog habang hinahampas ang mukha ni Jack. Sampal. Napakalakas ng sampal na ang momentum ay nagpalingon kay Jack sa lugar at nahulog sa lupa sa kanyang ilalim na namamaga ang kalahati ng kanyang mukha. Gumawa ka ng pagtataksil at bastos sa kanyang kamahalan. Karapat-dapat kang mamatay. Malamig na sabi ng mandirigma at sinampal ulit si Jack. Sampal. Sampal. Narinig ng lahat ang malakas, walang tigil na sampal, ngunit wala silang pakialam dito dahil walang nakiramay kay Jack. Kung sa bagay, masyadong matapang ang ginawa niya. Matapos ang 12 mga 10 pagsampal, sinabi ng mandirigma kay Natalie, "Kamahalan, ang ganitong uri ng pag-uugali ay hindi dapat tiisin. Siya at ang kanyang mga kasabwat ay dapat pugutan ng ulo at ilagay bilang isang babala sa publiko." Pagkatapos,
naglabas ang mandirigma ng isang mahabang saber at itinutok ito sa leeg ni Jack. Nakatali si Jack at hindi na ipagtanggol ang sarili. Nagbago ang mukha at naging pawis ang katawan nang maramdaman ang lamig ng mahabang sablay. Hindi siya natatakot sa kamatayan, ngunit upang maipatay sa publiko ay hindi isang kapalaran na nais niya. Si Woody at ang iba pa, na nakatali din sa tabi niya, ay mapatla at nagpapanik. Ate, pakiusap po sa kamahalan. Sigaw ni Woody. Si Feud ay sabik na sabik din sa sinabi niya sa si Clark Ice, bilisan mo at maghanap ng paraan, little sister. Nais mo bang makita ang kapwa pinutol ng ulo ang iyong mga kapatid? Bagaman kapwa ang mga kapatid ay naghihintay kay Clark Ice, naiinis sila sa loob. Sinisisi nila ang kanilang maliit na kapatid na babae sa paggulo ng kanilang mga plano at naging sanhi ng kanilang malungkot na wakas. Ang mga kapatid na Zane ay hindi nais na humingi ng awa sa kanilang kapatid na babae. Ngunit wala silang pagpipilian. Kailangan nila siya upang iligtas sila. Si Clark Ice ay nasa isang problema. Kinagat niya ang kanyang labi at sinabi kay Natalie, "Kamahalan, maaari ba kayong magpakita ng awa sa kanila? Hawakan mo." Walang habol na tinaas ni Natalie ang kanyang kamay, sumenya sa mga mandirigma na huminto. Kabanata 2685 sa susunod na segundo, tumingin si Natalie si Clark Ice. Clark Ice, anong sasabihin mo? Nagatubili si Clark Ice at bumulong, "Ako. Si Jack at ang mga taong ito ay karapat-dapat na mamatay para sa kanilang mga kasalanan, ngunit malaki ang nagawa nila para sa tribo ng Raksesa. Nakiusap ako sa iyong kamahalan na huwag silang pumatay." Pinagnilayan ni Natalie at sinabing, nagkaroon sila ng katwiran kaya't karapat-dapat silang mamatay, ngunit alang-alang sa iyo na subukan ang iyong makakaya upang protektahan ako, papayagan ko silang mabuhay sa ngayon. Pagkatapos, pumikit ang mga mata ni Natalie habang may naiisip siya. Ipadala ang mga taong ito sa Endless Abyss. Utos niya sa mga mandirigma. In Endless Abyss, kinilig si Jack, ang mukha niyang pinakakinilabutan. Si Woody at ang iba pa ay tumutulo sa isang malamig na pawis. Mas gugustuhin nilang mamatay kaysa itapon sa Endless Abyss. Kasabay nito, tinanong ni Clark Ice sa nanginginig na tinig, "Kamahalan, anong pagkakaiba ang magagawa sa pagpatay sa kanila kung magtapos sila sa Endless Abyss?" Ang Endless Abyss ay nasa kanlurang bahagi ng kanilang tirahan at parang walang kabuluhan. Ito ay umiiral bago pa man ang tribo ng Raksesa unang lumipat sa lupain. Walang nakakaalam kung gaano ito kalalim o kung saan ito humantong. Ang tanging nalalaman nila ay walang all that fell sa kailaliman na bumalik na buhay. Antong hininga. Huminga ng malalim si Natalie at seryosong tumingin kay Clark Ice. "Clark Ice, alam kong hindi mo matiis na makita ang iyong ninong at ang dalawang kapatid na napunta sa estado na ito. Ngunit blatanteng nagrebelde sila. Iyan ay isang kasalanan na hindi mapapatawad." "Hindi ko sila pinugutan ng ulo dahil nakiusap ka para sa kanilang buhay at ito ang pinakadakilang awa na maipakita ko sa kanila. Naiintindihan mo ba ako?" Ang kanyang tono ay matatag at hindi matatanggal. Napakagatlabi si Clark Ice, hindi alam kung paano tutugan sa pahayag ng Queen. Siya ay nasa matinding paghihirap na ang kanyang ninong at mga kapatid ay magtatapon sa Endless Abyss. Ang mga magkakapatid ay nagsulyap ng malungkot na tingin sa bawat isa. Tila wala silang pagkakataong mabuhay kahit na nakiusap sa kanila ang kanilang maliit na kapatid na babae. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Natalie sa pagsasalita ng kalokohan. Itapon ang mga taong ito sa walang wakas. Kailaliman mabuhay man o mamamatay sila ay natitira sa wala ng mendang kapalaran pagkatapos, agad na siyasatin kung sino pa ang Jack Complice. Arestuhin agad sila kapag napatunayan na silang nagkakasala at itapon sila sa Endless Abysses ng maayos. She beckoned to her warriors, nakasimangot. "Oo, kamahalan." 12-dosenang mandirigma ang agad na kumilos at kinugkob si Jack at ang kanyang mga kasabwat. Mukha namang namumutla si Jack sapagkat takot siya at wala man lang siyang masabi.
Hindi nagtagal, si Jack at ang kanyang mga kasabwat ay dinala sa gilid ng kailaliman. Madilim at may ulap na nakabalot sa ilalim ng kailaliman. Walang nakakaalam kung gaano ito kalalim. Si Jack, Woody at ang iba pa ay maaaring makaramdam ng isang pagsabog ng malamig na hangin na humihip mula sa ilalim ng kailaliman. Ayaw nilang tanggapin ang kanilang kapalaran. Kinilig si Jack sa sama ng loob. Ang mga mandirigma sa likuran nila ay hindi nag-atubiling itulak si Jack at ang kanyang mga kasabwat pababa sa kailaliman. Whoosh whoosh whoosh. Ang tunog ng hangin ay sumipol sa kanilang tainga at kinilabutan sina Jack, Woody, at iba pa. Matapos ang tila isang mahabang panahon at nang akala ni Jack na siya ay namamatay, lumapag siya ng hindi inaasahan sa isang malalim na pool sa ilalim ng kailaliman. Splash! Pagkahulog niya sa tubig, isang matinding lamig ang sumalakay sa kanyang mga buto. Nanginginig siya habang nagpupumiglas sa ibabaw. Tumingin siya sa paligid at natigilan. Wow! Nang si Woody at ang iba pa ay lumabas sa tubig, nadala din sila ng eksenang nasa harapan nila. Kabanata 2686. Ang paligid ng lugar ay malabo at maulap, na ginagawang isang mundo sa gulo. Mayroong isang walang katapusang butas sa tabi ng malalim na pool. Ang butas ay pinahaba. Kasama ang bangin at humantong sa isang hindi kilalang lugar. Isang bagzo ng hangin ang natakot sa kanila na walang kabuluhan. Nagulat sila nang matuklasan kung paano ang hitsura ng ilalim ng kailaliman. Nagulat si Jack at ang lahat habang nagpapalitan ng pagkalito sa isa't isa. Saan maaaring humantong ang kailaliman? Nagtaka sila. Samantala, tumayo si Daryl sa gitna ng kalye sa isang maliit na bayan na 100 milya hilagang kanluran ng Green Cloud Sect. Tumingin siya sa paligid niya, tila kalmado ngunit talagang may pagkabalisa. *6, sinabi ni Fang Mao na magkita rito, ngunit 3 oras na, bakit wala pa siya dito? Niloko ba ako? Naisip ni Daryl. Sa pangalawang pag-iisip, alam ni Daryl na hindi siya tutulungan ni Fang Mao na umalis kung kukuha siya ng trick sa kanya. Habang si Daryl ay nagpapanik, isang kaguluhan ang sumabog di kalayuan sa kinatatayuan niya. Tumingin siya ng walang malay at nakita ang maraming tao na nagkatipon saan man sa kalye. Ang isang magandang figure ay nakatayo sa gitna ng karamihan ng tao, partikular siyang nakakaakit. Stella, nagtataka si Daryl. Sa likod ni Stella ay ang kanyang 4 na senior brothers. Bakit nandito sila? Natigilan si Daryl nang makita ulit si Stella. Hindi pa niya siya nakikita. Mula nang maganap ang gyera sa pagitan ng 9 na kontinente at ng tribo ng Raksesa. 3 taon na ang nakalilipas. Hindi niya inaasahan na mabangga siya ng sapalaran sa kalye. Tapos, dahan-dahan siyang lumakad. Sa sandaling napiga niya ang kanyang sarili sa karamihan ng tao, nakita niya ang ilang mga kalalakihan na nakasuot ng mga mersenaryo na naglalagay ng ilang mga balat ng hayop na ipinagbibili. Ang isa sa mga kalalakihan ay tila pinuno at nagpakita ng puting snow na balahibo sa mga tao sa paligid niya. Nakita mo ba ito? Ito ang balat ng isang tigre ng nyebe. Narinig mo ba? Ang mga tigre ng nyebe nasa kailaliman ng mga manyeb na bundok sa Wild Deserted Secret Region. Ang pinakamahina sa kanila ay isang martial saint, kaya't napakahirap manghuli para sa kanila. Hinahabol namin ang tigre ng nyebe sa loob ng 1 buwan bago namin ito pinatay. Lahat ng tao sa paligid niya ay humanga at namangha sa kwento. Ito ang aking unang pagkakataon na makakita ng isang tigre ng nyebe. Ang ganda talaga ng balahibo. Napangisi si Daryl sa nakita nito at nagpatuloy na panoorin si Stella ng tahimik. Mayroong 3 mga galos sa mukha ni Daryl, na iba talaga ang itsura niya sa dating. 3 taon na ang nakakalipas, kaya't hindi siya kinilala ni Stella. Si Stella ay hindi lamang ang isa na hindi makilala si Daryl. Hindi rin napansin ng kanyang 4 na senior brothers si Daryl. Magkano ang ipinagbibili mo para sa Snow Tiger Skin 4 na ito? Stella stepped forward at
Tinanong ang tao. Si Stella ay napakatuso at iniisip niyang gumawa ng isang malambot, nagtatanggol na baluti para sa kanyang sarili, ngunit wala siyang makitang anumang magagandang materyales. Napadaan siya sa kalye at agad naakit ng mga mersenaryo na nagbebenta ng balat ng Snow Tigre. Ang taong nagpakilala ng balat ng Snow Tigre ay tinawag na Hans Cole. Nanggugulat siya nang magtanong si Stella. Pagkatapos, iniunat niya ang 5 daliri. Kagandahan, ang balat ng tigre ng nyebe na ito ay talagang espesyal. Ito ay 500,000 na pera sa The 9 continents na pera. Ano, nagkakahalaga iyon ng kalahating milyong pera. Ang karamihan ay napasigaw kung gaano ito kamahal. Si Stella naman ay walang kabuluhan tungkol dito at walang emosyon na ipinakita. Bilang eldest young miss ng Ice Fire Island, hindi niya naisip na 500,000 pera ay isang mabigat na presyo na babayaran. Pagkatapos, ang kanyang 4 na senior brothers sa likuran niya ay humakbang upang magbayad. Balot mo para sa junior sister natin. Huwag na dagdagan ang presyo. Di nagtagal, nakabalot ang balat ng Snow Tigre at babayaran na sana ito ng 4 na magkakapatid. Biglang, isang patag na tinig ang nagsabing, inaangkin mo lang ba ang isang puting balat ng oso na balat ng nyebe ng snow? Nakakatawa iyon, si Daryl yun. Gumugol siya ng 3 taon sa wild deserted secret region at pamilyar siya sa lahat ng uri ng mga hayop, lalo na ang tigre ng nyebe. Pinatay niya ang ilan sa mga ito, kaya alam niya eksakto kung paano ang hitsura ng isang balat ng Snow Tigre. Nasasabi niya sa isang pagtingin na ang mga mersenaryo na iyon ay hindi nagbebenta ng mga balat ng Snow Tigre. Ngunit pekeng mga balat ng puting oso. Kabanata 2687. Kaagad, tumahimik ang karamihan at ang lahat ng mga mata ay nakatingin kay Daryl. Sino ang batang ito? Sinabi lang ba niya na ang mga balat ng Snow Tiger na ito ay peke? Kudlit. Nagtaka sila. Mukhang hindi nasisiyahan si Hans habang tinitingnan niya si Daryl pataas-baba, inis. Sino ka? Paano ka naglakas loob na magdulot ng isang eksena? Gusto mo bang mamatay? Lumayo ka rito. Hoy! Bakit sa palagay mo ito ay pekeng balat ng Snow Tiger? Tumingin si Stella kay Daryl. At nagtataka na nagtanong. Kakaiba ang naramdaman ni Stella nang inoobserbahan si Daryl. This person. Bakit? Parang pamilyar siya. Hindi kaagad sumagot si Daryl at inabot ang kanyang kamay na nakangiti, hayaan mo akong tingnan ito. Inabot ni Stella ang balat ng hayop na balot kay Daryl. Kinuha niya ito at tiningnan ito. Ang balat na ito ay hindi masama. Bihira rin itong hanapin sa The 9 continents. Gayunpaman, hindi ito mula sa isang tigre ng nyebe. Tumingin sa paligid si Daryl at nagpatuloy, sinabi ko sa iyo na ito ay isang puting balat ng oso, hindi isang balat ng tigre ng nyebe. F***sick. Hindi na kinaya ni Hans. Ang kanyang mukha ay ashino nang tumingin siya kay Daryl at malamig na sinabi, Kid. Patuloy mong sinasabi na hindi ito isang balat ng tigre ng nyebe, at wala ka namang katibayan. Ipakita mo sa akin ang iyong ebidensya, kung hindi, maghihirap ka ngayon. Maraming tao sa paligid niya ang umalangaw-ngaw sa kanyang kahilingan. Dapat magpakita ka ng ebidensya. Baliw na siguro ang batang ito. Natatakot akong siya inverse ni Snow Tiger in his life. Ha. Kumunat ang noo ni Stella nang bumangon ang pag-angkin ni Daryl. Kaibigan, kung sa palagay mo ito ay peke, paano mo ito mapatutunayan? Sabi niya. Tulad ng iba, naisip ni Stella na ang taong nasa harap niya ay gumagawa ng isang walang katuturang pag-angkin. Buntong hininga. Bumantong hininga si Daryl. Batang lalaki, Stella. Ikaw ang pinakamatandang batang miss ng Ice Fire Island. Hindi mo ba alam na ang mga tao sa mundo ng magsasaka ay madaya? Paano mo hindi mo makita sa pamamagitan ng malaking scam? Lumapit ang 4 na kapatid na saklaw. Hoy bata, naghahanap ka ba ng isang dahilan upang makapagsimula ng usapan kapag napansin mo kung gaano kaganda ang aking junior sister?
Sinasabi ko sa iyo kung ano, ang aming bayaw ay si Daryl. Mabuti kang magbantay at umihi. Namula ang mukha ni Stella bigla habang tinatapakan ang mga paa. Manahimik kayo, lahat kayo. Ay nako, paano masasabi ito ng aking mga kapatid na senior tungkol sa akin at kay Daryl? Naisip niya. Naisip ni Daryl na ang mga kapatid na Scope ay kawili-wili at nais niyang ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Gayunpaman, matapos itong pag-isipang muli, natatakot siyang gawin siya ng mga kapatid na maglakbay sa Icefire Island kasama sila matapos niyang aminin na siya si Daryl. Si Hans ay nawawalan ng pasensya habang tinuro niya si Daryl at nagmura, "Kid. Kung hindi mo masabi sa akin kung bakit ka umalis ka dito." Hindi siya pinansin ni Daryl at ngumiti habang palihim niyang inilalabas ang kanyang panloob na lakas habang ipinatong ang kanyang kamay sa balat ng hayop. Ang balat ng hayop ay paunang natatakpan ng malabong guhitan, ngunit ang mga guhitan ay agad na nawala ng walang bakas. Nagbago ang ekspresyon ni Hans habang hingal na hingal siya. *6, paano nalaman ng batang ito ang tungkol sa aking lihim? Paano niya nagawang panasan ang mga guhitan sa balat ng hayop? Kudlit. Oh, nawala ang guhitan. Ano ang nangyari? Ano ang nangyayari? Napansin ng karamihan ang pagbabago at nag-alala. Nakatitig si Stella kay Daryl at may nagulat siyang tingin sa magandang mukha. Napangisi si Daryl habang tumingin siya sa paligid at dahan-daang ipinaliwanag, bagaman ang tigre ng nyebe ay may puting balahibo tulad ng ibang mga tigre, mayroon itong napakagandang mga guhit sa katawan. Mahirap peke ang mga guhit na ito, ngunit ang ilang mga magsasaka ay maaaring gumamit ng isang espesyal na elixir upang gawin ang guhitan. Ang mga pekeng guhit na ito ay hindi huhugasan ng tubig o masusunog ng apoy, ngunit madali itong matanggal sa panloob na enerhiya. Nang matapos magsalita si Daryl, tiningnan niya si Hans ng isang mahinang ngiti. Paano yon? Ano ang sasabihin mo para sa sarili mo ngayon? Kabanata 2688 pinag-uusapan nila kung saan, sabik na naghihintay si Daryl na sumali sa Fangmao, at hindi nais na makisali at maging maingay. Gayunpaman, hindi siya nakatiis at hinayaan na mahulog si Stella sa trick ng mersenaryo. Pagkatapos ng lahat, nakita ni Daryl si Stella bilang isa sa kanyang pinakamalapit na kaibigan na babae. Ang karamihan ng tao ay nagtipon sa paligid upang tingnan ang balat ng hayop sa mga kamay ni Daryl. Kahit na sina Stella at ang mga kapatid na Scope ay hindi mapigil ang gumawa ng isang hakbang pasulong upang tingnan ng mabuti ang balat ng hayop. Nakita nila na nawala ang guhitan. Kaya, pekeng balat ng hayop ng Snow Tiger na ito. Kudlit. Hindi maitago ni Stella kung gaano siya pagkabigla habang pinapanood si Daryl na may paghanga. Ang taong ito ay napakakamangha-mangha, ang dami niyang alam. Ngunit, bakit niya ako tinulungan? Siya ay nagtaka. Tumingin si Daryl kay Hans at nakangiting sinabi, sa nagdaang 2 taon, maraming mga mersenaryong grupo ang sumipol sa the 9 continents upang galugarin ang wild deserted secret region ngunit marami rin sa kanila ang mga scammer. Kung tama ang nahulaan ko, hindi ka mula sa isang tunay na mersenaryong grupo, ngunit isang pangkat ng mga scammer na nagpakadalubhasa sa pagbebenta ng pekeng mga balat ng hayop, tama ba? Panipi. Naging asyan ang mukha ni Hans habang kumakadyot siya sa isang galit na tono, "Dagwang bata. Gaano ka manggahas na sirain ang negosyo ko? Marahil ay may sakit ka sa pamumuhay. Mabuti pang magbantay ka." Pagkatapos, sumenya si Hans sa kanyang mga kasabwat na tumawag ng nagmamadali. Tama si Daryl. Ang grupo ni Hans ay hindi isang mersenaryong grupo ngunit isang pangkat ng mga scammer. Hinimok ni Stella si Daryl, tumakbo. Mabilis. Salamat sa pagtulong sa akin. Ito ang kanilang lugar, kung tutuusin, mas mabuti pang tumakbo ka bago sila magdala ng maraming tao. Ngumiti si Daryl at tiniyak niya kay Stella na huwag mag-alala.
Hindi nagtagal, may mga tunog ng yabag na nagmumula sa kalye na hindi kalayuan. Pagkatapos, mabilis na lumitaw ang isang payat na figure. Masigasig siyang nakatingin sa paligid habang naglalakad, tila may hinahanap. Si Sarah pala yon. Ilang oras na ang nakakalipas, nakatakas si Sarah mula sa kulungan ng Green Cloud Sect. Matapos iginiit ni Fang Mao na ito ang tamang bagay na dapat niyang gawin. Napagtanto ni Sarah na si Fang Mao ay marahil ay nasa mainit na sopas. Siya ay nasa pagkabalisa, ngunit nagpunta siya sa maliit na bayan dahil alam niyang hinihintay siya ng kanyang panganay na si Daryl. Phew! Natuwa si Daryl nang mapansin niya si Sarah. Nadama niya ang labis na pagkakasala sa parehong oras para sa hindi pag-aalaga sa kanya sa lahat ng mga taon at nabigo na maging isang responsableng godbrother. Ang pamilyang Carter ay nagdusa dahil kay Daryl at si Sarah ay napagdaanan din. Ang lahat ng mga mata sa paligid ni Daryl ay biglang natipon kay Sarah, nabihag, lalo na ang mga kalalakihan. Inalis ang kanilang hininga. Napakaganda niya. Napakaganda. Naaakit sila sa kagandahan ni Stella ngunit hindi nila alam na may ibang kagandahang sasali sa kanila. Ang dalawang babaeng iyon ay napakarilag sa kanilang sariling mga pamamaraan. Blankong nakatitig si Stella kay Sarah, natigilan. Hindi ba ito ang pangalawang batang ginang ng pamilya Carter? Paano siya napunta dito? Napaisip si Stella. Sa wakas ay napagtanto niya na ang lalaking katabi niya ay si Daryl ang lalaking minahal niya ng sobra. Kuya. Sinuri ni Sarah ang karamihan at napansin. Daryl. Pagkatapos, siya ay sumisigaw, tumakbo papunta. Daryl at sumubsob sa kanyang mga braso. Kuya, alam kong hinihintay mo ako dito. Habang kausap, niyakap ng mahigpit ni Sarah si Daryl sa takot na bigla siyang mawala sa manipis na hangin. Dahil sa kanyang pagkakakilanlan, pinigil niya ang kanyang emosyon at hindi naglakas loob. Nayang kinakilala niya si Daryl pabalik sa bulwagan ng Green Cloud Sect. Hindi na. Napigilan ni Sarah ang kanyang emosyon nang walang mga kaaway sa paligid ng maliit na bayan. 8. Patawad. Sobrang nag-alala ako sa'yo, ngumiti si Daryl at mahinang sinabi. Nakaramdam ng kasalanan si Daryl. 3 taon na ang nakalilipas, si Sarah ay bata pa, ngunit siya ay lumaki ng mas mature. At nawalan ng timbang sa mga nakaraang taon dahil sa lahat ng pagdurusa na dinanas niya. Nakalulungkot iyon panoorin. Nagtaka si Daryl kung magkano ang pinaghirapan ng kanyang kapatid habang wala siya. Bigla, naalala niya ang isang bagay at tinanong, nga pala, bakit ka nag-iisa dito? Kumusta naman ang iyong master? Kudlit. Nausisa si Daryl tungkol sa Fang Mao. Kabanata 2689. Paano sila nagkita ni Sarah? Paano napunta ang Fang Mao sa pagiging master ni Sarah? Nagtataka si Daryl. Nagsimula nang umiyak si Sarah nang banggitin ni Daryl ang kanyang master. Big brother. My master, he. Habang pinupunasan ang kanyang streaming na luha, sinabi ni Sarah kay Daryl kung ano ang nangyari. Nang malaman ang tungkol sa sitwasyon, nag-freeze si Daryl sa pagkabigla. Nakuyam niya ang mga kamao habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit. Kasabay nito, inaliw niya si Sarah, little sister, huwag kang mag-alala. Kung may mangyari sa iyong master, siguradong gagantay ako sa kanya. Tumanggaw si Sarah, alam na sinasadya ni Daryl ang kanyang mga salita. Maaaring naisip niya na nakakatawa kung may ibang nagsabi sa kanya ng ganoon. Pagkatapos ng lahat, ang kalaban ay ang makapangyarihang Zhang Ju. Gayunpaman, iba ang panganay niyang kapatid. Naniniwala siya sa lakas at kakayahan ni Daryl. Nilapitan ni Hans ang magkakapatid kasama ang isang pangkat ng mga tao, at di nagtagal. Siya at ang kanyang mga tao ay bumuo ng isang bilog sa paligid ni Daryl at Sarah. Napatingin si Hans kay Daryl at sumigaw, "Kid, how dare you harm my business? I'll be broken your legs." Kinawian niya ang kanyang kamay at ang kanyang mga kasama ay nag-flash ng kanilang mga sandata. Naging seryoso ang mga bagay at malapit ng mag-away.
Ang karamihan ng tao na nanunood ng kaganapan ay nagsimulang maghiwalay sa takot na magkaroon ng gulo. Si Daryl ay nanatiling hindi mapanatili at hindi nagpapanik. Mabilis na kumilos si Sarah at tumayo sa harap ni Daryl, pinagmamasdan niya si Hans at ang kanyang mga kasama ng maingat habang sumisigaw. Gaano ka katapang? Binubuli mo ba kami dahil mas marami kami? Alam mo ba kung sino siya? Mukha namang nagulat si Hans habang tinitingnan niya si Sarah pataas at baba. Saan ka galing, kagandahan? Naging mabangis ang ulo mo. Hayaan mong sabihin ko sa iyo na nawala lang sa akin ng malaking pera ang batang ito. Papatayin ko siya ngayon, sinabi niya, na sinusubukan na matamis na kausapin siya. Pagkatapos, lumakad si Hans patungo kay Sarah at nagpatuloy ng isang ngiti, gayunpaman, dahil kasama mo siya, maaari kong isaalang-alang ang pagpapatawad sa kanya kung pumayag kang uminom kasama ko. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Umalis ka na, sagot ni Sarah. Huwag mo akong sisihin sa iyong mga maling pasya. Biglang nagalit si Hans nang tanggihan siya ni Sarah. Sinenyasan niya ang kanyang mga kasabwat na umatake. Sa simula pa lang ng oras, si Stella, na nakatayo sa tabi at nanunood ng kaganapan, ay nakatitig kay Daryl na hindi makapaniwala. Daryl, ikaw si Daryl. Nasaan ka sa nakaraang 3 taon? Ano ang mga galos sa mukha mo? Mukha namang nasa sabik si Stella. Sa isang iglap, ang karamihan ng tao ay nakatingin kay Daryl. Siya si Daryl. Nagulat si Hans at ang lahat. Sa paglipas ng mga taon, maraming eksperto ang lumitaw sa The 9 Continents, ngunit tiyak na nanatiling pinakasikat si Daryl. Siya ang Elysium Gate Sect Master at ang Emperor ng Westrington. Lalo siyang naging tanyag matapos labanan laban kay Yang Jian. At pagkatapos ay pagsamahin ang 9 na kontinente sa isang laban-laban sa tribo ng Raksesa. Ang pangalan ni Daryl ay kilala ng lahat sa The 9 Continents. Gayunpaman, walang inaasahan na ang gayong isang tanyag na tao ay lilito sa mapagpakumbabang bayan. *6. Napakamot ng ulo si Daryl at binato si Stella ng hindi magkasalungat na titig. Naisip niyang itago ang kanyang pagkatao ngunit hindi inaasahan na mailantad sa huli. Gulat na gulat si Hans, tinitigan niya ng malapad ang mata kay Daryl. Ikaw ba ang Elysium Gate Sect Master, Daryl? Nanginginig ang boses ni Hans. Habang ang kanyang mga binti ay naging malambot na halos hindi niya masuportahan ang kanyang timbang. Sweet talk. Akala niya ay araw ng wakas para sa kanya na ikinagalit niya si Daryl. Naisip niya na si Daryl ay isang walang tao lamang ngunit lumalabas na sikat siya at may malakas na pinagmulan. Kabanata 2690. Tahimik na tumingin si Daryl kay Hans at nagbiro, ano ang ibig mong sabihin? Nakilala mo na ba ang maraming tao na nagpapanggap na ako? Siya si Daryl. Totoo. Nagpanik si Hans at patuloy na yumoko kay Daryl. Sir, Sect Master Darby, nagkamali ako na hindi kita nakilala. Sana patawarin mo ako dahil sa nasaktan kita ngayon lang. Nang nawala si Daryl sa Wild Deserted Secret Region, maraming mga artista sa 3 taon na ang nakakalipas ang nagtangkang magpanggap na Daryl sa maraming lugar. Nararanasan ni Hans ang ilan sa kanila dati. Gayunpaman, si Hans ay nasa mundo ng magsasaka ng maraming taon, kaya alam niya kung paano obserbahan ang kalagayan at pag-uugali ng isang tao. Sigurado siya na ang lalaking nasa harapan niya ay ang totoong Daryl habang nagdadala siya ng isang pambihirang ugali na mahirap peke. Humingi ng paumanhin si Hans at mabilis na inabot ang puting balat ng oso kay Stella. Akala niya ay napakaganda ni Stella at malamang babae siya ni Daryl. Nakaramdam siya ng paumanhin para sa pagsisinungaling sa kanya, kaya nais niyang bigyan siya ng puting balat ng oso upang gawing maayos ang mga bagay. Nag-aalangan si Stella ngunit tinanggap ito sa huli. Nagulat siya na medyo matalino si Hans. Ang ekspresyon ni Daryl ay kumalas at sinabi niya kay Hans, dapat kang gumawa ng mabuti para sa mga tao sa hinaharap at huwag nang mandayan ng mga tao. Ayos. Umiling ulit si Hans. Nakuha ko ito.
Tatandaan ko ang mga salita mo. Ang mga kasabwat ni Hans ay hindi na mayabang katulad ng dati at tumango rin at yumuko. Kay Daryl, nagbalik sa isip ang magkakapatid na Scope at pinalibot ang mga ito kay Daryl. Haha, kaya ikaw si Daryl. Bayaw, 3 taon ka nang nawawala. Alam mo ba kung gaano kamiss ng ating maliit na kapatid na babae, Panipi? Matagal na namin kaming hindi nakita, kailangan kaming maglasing ngayong gabi at kailangan mo gamutin, Panipi. Namula si Stella nang makitang muli ang pagiging uto ng kanyang senior brothers. Siya ay walang imik at nahihiya, gusto niyang sawayin ang kanyang mga kapatid ngunit nagpigil. Dahil katabi nila si Daryl. Ngumiti si Daryl nang marinig ang walang kwentang usapan ng 4 na Scope brothers. Ngumiti siya at tumango. Masaya rin ako na makita kayong lahat. Uminom tayo tulad ng iminungkahi ninyo. Nagustuhan niya ang mga kapatid na Scope bilang sila ay matapat na tao. Bagaman sila ay napakatanga, mas mahusay sila kaysa sa mga mapagpaimbabaw. Bukod dito, kailangan ni Daryl ng isang lugar upang makapagpahinga at planuhin ang kanyang susunod na paglipat. Sumugod si Hans kay Daryl. Master Darby, mayroong isang magaling na panuluyan sa kalyeng ito. Magkaibigan kami ng boss, yamang kayo ay muling nakasama sa iyong mga kaibigan pagkatapos ng mahabang panahon, mangyaring hayaan akong gumawa ng mga kaayusan para sa iyo bilang isang paghingi ng tawad para sa nangyari ngayon lang. Inaasahan na tumingin si Hans kay Daryl. Tumango si Daryl. O sige, ayusin mo na. Hindi niya nais na abalahin ang iba, ngunit alam na iginagalang si Hans sa maliit na bayan. Naisip ni Daryl na maiiwasan niya ang hindi kinakailangang kaguluhan kung gagawin ni Hans ang pag-aayos. Mas mahalaga, maaaring mag-concentrate si Daryl sa pag-iimbestiga ng sitwasyon sa Green Cloud Sect habang tinulungan siya ni Hans. Bukod, si Hans ay hindi malapit kay Daryl, kaya wala siyang maraming impormasyon na isisiwalat tungkol kay Daryl kahit na nahuli siya ni Zhang Ju. Tuwang-tuwa si Hans na sumang-ayon si Daryl sa kanyang panukala, kaya't dali-dali siyang umalis upang magayos. Makalipas ang kalahating oras, naupo sina Daryl, Stella, Sarah, at ang iba pa sa ikalawang palapag ng inn. Umiinom sila ng alak at nagkwekwentuhan. Galit na galit si Stella nang malaman ang tungkol sa pinagdaanan ni Daryl sa huling 3 taon. Si Zhang Ju ay kasuklam-suklam. Ang isang kasuklam-suklam na taong tulad niya ay nagplano laban sa iyo at nais ng pamilya Carter na maging kataas-taasang pinuno ng ang 9 na kontinente. Dapat nating alisin siya sa lalong madaling panahon para sa kapayapaan ng mundo, nakasimangot na sabi ni Stella. Kinagat ni Stella ang labi at nagpatuloy, Daryl, mangyaring ipaalam sa akin kung kailangan mo ng tulong ko. Nararamdaman ni Daryl na hinawakan. Kahit na nahuli siya ng ama ni Stella kanina pa at nagkaroon sila ng isang katawa-tawa na kasal, dapat aminin ni Daryl na si Stella ay isang mabuting batang babae. Siya ay mabait, maalalahanin, at matuwid. Sisigat na sana si Daryl nang may magambala sa kanya. Master Darby, nagpunta lang ako upang siyasatin ang sitwasyon sa Green Cloud. Kasama ang aking mga kapatid, sinabi ni Hans sa isang hindi tagmang tono habang siya ay papalabas mula sa labas. Kalahating oras ang nakalipas, pinapunta ni Daryl si Hans sa Green Cloud Sect upang siyasatin ang balita. Sumang-ayon si Hans at bumalik siya sa lalong madaling panahon. Magandang buhay ka, Master. Salamat sa patuloy na pagsusubaybay ng ating kabanata. Ang iyong pag-subscribe sa ating channel ay magiging kaaya-aya.